VP Sara, through that petition, serve that opportunity to the Supreme Court in silver platter. And I think yung fact na the following day, inacknowledge na agad ng Supreme Court at pinag-comment niya na yung mga respondents doon sa mga petisyon ni Inday Sara at yung iba pang kaso tungkol sa impeachment niya, pinasagot agad ng Supreme Court is a good sign. And nakalculate ni Inday ng bonggang-bongga. Very good talaga si Inday. Ang galing talaga nung ginawa niya. Gambit ni VP Inday. Nag-file nga ito si Inday ng petition for writ of preliminary injunction para sa mga sinasagawang mga kaetyosan ng Committee on Justice sa House of Representatives. Specifically pertaining dun sa mga hearing, dun sa mga compulsory processes, emerald. And also, isa sa mga nire-request din ni Inday no i-declare ng Supreme Court na null and void ay yung impeachment complaint number 3 and 4. Okay, so hinihingi ni Inday na i-declare na unconstitutional ang Section 7 and 8 ng impeachment rule ng House of Representatives at i-declare na void ab initio, unconstitutional yung mga impeachment complaint na pinagdesisyonan ng Committee on Justice as well. Dahil hindi raw ito sumunod sa batas. Last night, I said, it is of the best interest of the Supreme Court kung magdedesisyon sila doon sa petition ni Inday. Bakit? Kasi nga, yung petition na yon would actually allow the Supreme Court to revisit and check the power that the House of Representatives is exercising in an impeachment proceedings. Okay? Ngayon, yung kina-question ni Inday na part ng impeachment rules authorize the House of Representatives to conduct a hearing and exercise compulsory processes. And itong space na to, ito yung space na very, very political. At ang boss doon sa space na yon is going to be the House of Representatives. What does that mean? Ibig sabihin, kung gusto ng House of Representatives, pwede nilang pagtripan kahit sino na impeachable officers. Sino-sino ba ang impeachable officers? Head of Constitutional Commission, Ombudsman, President, Vice President, Supreme Court Justices. If you remember also, di ba yung mga nagtatanong noon na bakit ang bagal mag-decide ng Supreme Court, lalo-lalo din sa mga habeas corpus cases, enemerut, ganyan-ganyan. And I explained this long time ago na I think the Supreme Court is also trying to play its card very, very well because of the threat of impeachment. Ang impeachment process is like an axe on the head of each and every justices. Kasi mas madaling magpa-impeach ng mga Supreme Court justices kumpara sa elected official. So ngayon, kapag kunwari nagdesisyon ang Korte Suprema and it is something na hindi nagustuhan ng House of Representatives, they are really under the pain of being impeached. At pag in-impeach ang Supreme Court justices, mas madali kesa sa elected official. Why? Unang-una, hindi sila paglalaban ng tao kasi hindi mo sila kilala. Pangalawa, bababuyin sila ng bonggang-bongga, Exhibit A kay Justice Corona. Diba? Bababuyin sila and, you know, these justices spent their entire lives studying. Pagkatapos biglang bababuyin ka lang sa isang impeachment proceeding, that's a nightmare for any Supreme Court justice. Correct. Diba? So, kaya I'm pretty sure, yung mga Supreme Court justices na yan, isa yan sa nagpapabother sa kanila, yung mga impeachment threats na yan. Biruin mo, you are very active in the legal profession for most part of your life, studying law, writing decisions. Pagkatapos sa isang iglap, pag hindi na natripan ng mga taga-HOR yung mga decision mo, impeach ka. Diba? At hindi lang basta-basta impeach. Correct. Bababuyin ka. Correct. Bababuyin ka because of Section 7 and Section 8 in the impeachment rules of the House of Representatives. And so, kagabi nga sabi ko, hindi ko alam kung magde-decide ang Supreme Court dito agad-agad, kung aaksyonan nila ito agad-agad. But it is in the best interest of the Supreme Court to act on it right away. Why? Kasi pagkakataon na yan ng Supreme Court para i-check ang exercise or kung authorized ba ang
House of Representative na mag-promulgate ng ganyang klaseng rule sa isang impeachment proceeding. Bababuyin din ng mainstream media. Correct, papahiyain ng bonggang-bongga just like what they did to Justice Corona. Si Justice Corona namatay na lang sa depression yun eh. 'Di ba? Imagine na lang ni Justice Leone na si Koke mambababoy sa kanila one day. Correct! Tangina, nag-aral ka? Justice ka? Ilang taon ng practice na ginawa mo para marating yung narating mo. And not everyone is qualified because pag naging Supreme Court Justice ka, ang laking part niyan ay merit. 'Di ba? Pagkatapos putang ina, bababuyin ka lang ng katulad ni Terry Ridon. 'Di ba? Bababuyin ka lang ng mga tanga. 'Di ba? That's really a nightmare for any Supreme Court Justice. And I think Inday Sara she knows that very, very well. So that is why, itong pagkakataon na ito na ginamit ni Inday Sara through a petition for writ of preliminary injunction is a perfect opportunity for the Supreme Court to protect the institution, to protect the judiciary mula sa pambubuli ng mga crocodile sa House of Representatives, to make sure that their powers and the exercise of their powers are in check. VP Sara, through that petition, put that opportunity to the Supreme Court, serve that opportunity to the Supreme Court in silver platter. And I think yung fact na the following day, inacknowledge na agad ng Supreme Court at pinag-comment niya na yung mga respondents doon sa mga petisyon ni Inday Sara at yung iba pang kaso tungkol sa impeachment niya, pinasagot agad ng Supreme Court, is a good sign. 'Di ba? It is really a good sign. So, masaya. Abusive na at bully pa mga congressman kapag pati SC pinagtripan nila. Well, sa pagkakataong kasing to, hindi na naman nila mapagtitripan ng SC eh. Yung SC sa pagkakataong ito ay merong ripe opportunity para i-check kung balance pa ba yung power na ine-exercise ng legislature. Yung pag-file ng petition, I think the mere fact na nag-respond agad si Supreme Court is a very, very good sign. And it was a risk na worth taking. And nakalculate ni Inday ng bonggang-bongga. It looks like kasi pagkakataon talaga to ng Supreme Court para putulin ng sungay ng House of Representatives when it comes to impeachment. Ang galing na ni VP sa laro ng politika, grabe, sabi ni Philippines Viral. Very good talaga si Inday. Ang galing talaga nung ginawa niya. And dahil nag-react agad yung Supreme Court, natameme yung mga nagsasabi, Sara's Court, ganyan. Pag kapit agad kayo sa Supreme Court kapag emerald, ganyan. Well, may nakitang merit yung Supreme Court doon sa mga petisyon ni Inday Sara kasi pinasagot niya agad yung mga respondent. So, anong gagawin natin dyan? Kapag kami ang pupunta sa Supreme Court, hindi pwede. Pero pagka kayo pupunta sa Supreme Court, pwede. Oh. Diba? Gago pala kayo eh. Diba? Anong magiging possible impact po niyan sa April 14? Well, kapag kami TRO na before April 14, hindi matutuloy yung April 14. Pag walang TRO, tuloy lang yung April 14 na hearing. What if lahat ng SC Justices mag-decide in favor of VP ISD? Di naman nila pwede impeach lahat ng Justices, di ba? Sabi ni Kath Fabregas. Yeah, oo. Hindi lahat. Pero, syempre, one justice na impeach is one justice too many. Kung kunwari yung Chief Justice, ganun. Mas gusto ko sa gabinete si Miss Joey tapos next senador na. Sabi, grabe. House Speaker natin. Grabe mga expectations niya sa akin. Sinasabi ko din yun sa kanya, guys. Mga expectations niya sa akin, hindi nga ako makapaglinis ng kwarto ko. Tapos mag-house... ka. Sabi ko kay Joey, mag-house speaker siya. Tapos ganito yung buhok niya, may clip dito. Tapos ganyan. Asa ng Pangulo? Hindi ko alam. Sino nag-utos kay Pangulo? Tama ko kay Madam kanina. Yung itsura daw ni Nagkatsikahan kami kanina. Tawan-tawa ako talaga. Si Claire Castro daw. Yung classmate mo yung classmate mo na elementary, yung unang kita mo pala, gusto mo nang sapakin. Kasi di ba nung elementary, meron kang kaklase na, yung mahaba ang mukha. Yung ganito.
Ganda raw si Claire Castro. Ay, parang yung props tayo. Ganda raw si Claire Castro. Baliktad. Kita, Dito, ayan. Ganda raw si Claire Castro. Di ba may kaklase ka nung ano? Ganyan. Pagkatapos meron guys! Wala kasi ma'am, guys! Ulit ni Madam ano kanina. Mati yun, napansin pa niya. Yung dalawang ipin niya. Perfect description doon sa nakakainis mong kaklase. Yung sobrang arte. Yung nakaganon yung isang box na, takina ano yan? 1 kilo? Ba't nakakiling ka dyan? Nakatayo. Tagasundo ng teacher. Yung taga-sundo ng teacher. Nakita, dami ko talagang tawa. Tapos ang itsura pa ka lang. Ang galing. Yung, sabi niya, yung pagka nakita mo yung ganong classmate mo, yung gusto mong ganunin yung mukha, yung tabi! Yung babanggain mo, tapos gaganunin mo yung mukha, tabi! Nasaan yung wala? Kasi yung pangulo. Dami open position sa OVP. They posted bulletin about their hiring. Mag-apply ba kayo? Sabi ni Queen Z. Mag-take ka na ng bar, te Joey, tapos maging DOJ sec ka. Habulin mo silang lahat. Inisip ko nga parang putang, sige na nga, para wala na akong utang sa lipunan. Mag-exam na ako ulit. Kunin ka na. Mag-bar din. Oo. Nakakarabang papasa ako doon. Kasi ang tagal na kasi, parang more than 10 years ago na ako. Well, the thing is, if you're gonna... Si Atty. Del Granga, sabi niya gano'n, Ano ko? Sabi nga niya. oo, sabi gano'n Andun Hoy, Joey, sabi niya gano'n, graduate ka pala, sabi niya gano'n, graduate ka pala ng law, ganyan. I heard you recently took the bar, sabi niya gano'n. Sabi ko, sir, 10 years ago, more than 10 years ago na sir ako nag-take ng bar. Oo. Sabi niya, matagal na ba yun? Pero grabe, pag pinag-uusapan nila, parang kahapon mo lang tinake yun. Saan ka wala? Pero friend, if you're gonna review again, mawawala ka ng isang taon. Di halos hindi ka madisturbo niyan eh. Oo. Hindi ka na may makikita, hindi ka na may makulit. Yun yung mahirap, friend. Kasi syempre, magkakain tayo ng bato, friend. Sa 2029 na lang. 2029, grabe. Or 2028 na lang. Oo. Huwag ka na mag-take, wala na silang pang-atake sa'yo. Baka pag nag-start ka na mag-review for the bar exam, walan ka na ng time sa amin. Correct, o diba? Sigurado. Magbabike pa naman kami. May bike na kami! Kaya yung mga naghahanap sa akin sa Davao, kayong mag-alala, magtatagal ako. Meron na akong bike. Iniisip namin ni Pao, sabi kong gano'n, kasi di ba bumili ka na ng rollerblades, ganyan. Tapos sabi ko, ako gusto kong bumili ng Bike. gusto kong bumili ulit ng longboard. Kasi may longboard ako ng skateboard. So bumili ulit ng skateboard kasi yun yung, wala, kasi siya rollerblade, sa akin skateboard. We roll together, ganyan. Ayun, for some stroke of luck, nakakuha kami ng bike. Pero, eto na! Yan, so pag nakita niyo akong pakalat-kalat sa Davao, with my bike. Ang ganda pa naman ng rollerblades ko, may ilaw. Yung kapag gabi tayo nag-iikot. Hindi, very importante yun kasi para ba makita ka. Miss Joey, yung bike mo may basket sa unahan, lalagyan ko. Di ba nilalagyan ng basket? Yun yun yung nilalagyan ng basket sa harap. Ano malalagay ko doon? Flowers! Hi Joey, greetings from Utah. Admirer here. Take ka ulit ng bar at maging DOJ or sa Supreme Court. Si Mama Lenny nga 2 times nag-take ng bar. Oo. Pero bago ka maging DOJ secretary, kailangan mo munang very, very extensive practice. At para maging Supreme Court Justice ka, grabe rin yung mga exams at saka yung mga practice na kailangan na meron ka before you get there. Pero friend, kung i-offer sa'yo ang speaker, laban. Speaker. Pa-anti-Claire, ganyan.
Be, ang dami mas magagaling. Eh, paano kung in-offer sa'yo? I don't, very likely no. What if? Very likely no. Hindi talaga. Hindi ko alam. Hindi ko iniisip. Pag feeling ko imposible. Feeling ko kung Santi Claire, sikat dun sa kipit. Ikaw, earrings ka. Tapos lahat ng bullshit sasapakin ko. Ewan ko sa'yo, tanga! Sabi ko, may patience kaya to si bakla sa media. Ano mga tanong nila? Ma'am, how about the stupid question? Next! Confirm si Pau. Boses yan ni Pau. Ayun. Oo, si Pau to. Ayan, oh. Si Jazz. Actually, si Jazz. Nasa Davao si Joey.